Ipakita mo ang iyong pasaporte. Ano ang itinatago mo? Sa Los Angeles International Airport, sa gitna ng arrival gate, umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw na agad pumukaw sa atensyon ng lahat. Ang mga mata ay napako sa isang kapitan ng pulisya na may matatalim na tingin habang kinukumpronta ang isang babaeng Pilipina. Ang babae ay balingkinitan at simple lamang ang kasuotan, ngunit sa pagkakapaligid sa kanya ng ilang pulis, tila isa siyang mapanganib na kriminal. Gayunpaman, wala ni katiting na pagkabahala sa kanyang mukha. Ngunit, isang sulyap pa lang ng kapitan, sumigaw na ito, "Peke to!" Biglang nagbago ang kapaligiran sa airport. Bumaha ang gulat, pagkalito, at ang mga turistang itinaas ang kanilang mga smartphone para kumuha ng litrato. Bakit hinuhuli ang isang Pilipina? Anong nangyayari? Bulungan at tanong ang maririnig sa paligid at nagsimulang magkagulo ang buong airport. Ang babae ay hindi umimik. Bagkus ay diretso lamang na tinitigan ng kapitan ng pulisya. Walang galit, lungkot o takot sa kanyang mga mata. Walang sino man doon ang nakakakilala sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, walang sino man ang makakaisip na pagkalipas lamang ng isang oras, ang kapitan ng pulisya mismo ang luluhod sa kanyang harapan sa isang sitwasyon kung saan lahat ay mapipigilan ng kanilang paghinga. Ang kuwento ay nagsimula isang oras bago ang pangyayaring iyon. 11:00 ng umaga. Isang babaeng Pilipina, nasa edad 30 at nakatali ang itim na buhok, ang lumapag sa airport ng Los Angeles. Ang pangalan niya ay Clara Reyes. Suot ang isang itim na jacket sa kanyang balingkinitang katawan at may isang maleta lamang. Naglalakad siya patungo sa immigration gate. Simple lang ang kanyang makeup at minimal ang alahas. Ngunit may isang di maipaliwanag na dignidad sa kanyang tindig. Hindi siya nagpunta sa Amerika para sa personal na lakad. Siya ay naroon upang dumalo sa isang mahalagang pandaigdigang kumperensya. Ang nilalaman nito ay napakahalaga. Alam maging ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas at may kinalaman sa seguridad ng buong mundo. Ngunit walang sino man sa airport na iyon ang nakakaalam ng kanyang tunay na pakay. Habang tahimik na naglalakad sa gate, inaalala niya ang kanyang oras sa eroplano. Kung magiging matagumpay ang biyaheng ito, kahit paano ay susulong ang Pilipinas. Iyon ang nasa isip niya. Subalit ang sumalubong sa kanya ay isang di makatwirang paratang at isang nakakahiyang pag-aresto. Si Clara Reyes ay pinagbintangan ng isang kasalanang hindi niya ginawa at ngayon ay malapit ng arestuhin sa loob mismo ng airport. Ito ang pinakahindi makatarungang sandali na naranasan niya sa buong buhay niya. Tingin ko, may itinatago ang babaeng to. Bulong ng kapitan ng pulisya sa kanyang mga kasama. Sabay senyas na dalhin si Clara sa isang liblib na lugar sa loob ng airport. Dinala siya sa isang simpleng silid. Kulay abo ang mga pader, at isang puting fluorescent lamp ang walang awang nagbibigay liwanag mula sa kisame. Nakaposas pa rin, pinaupo siya sa isang silya, habang ang kapitan ay nakatayo sa harap niya. Pangalan? Clara Reyes po. Anong pakay mo rito? Narito ako para sa trabaho. Anong klaseng trabaho? Iyon po ay isang personal na usapin. Sa sagot niyang iyon, kumunot ang noo ng kapitan. Aha, personal. Ha? Wag mo akong pinaglololoko. Hindi nagpakita ng emosyon si Clara. Tinitigan niya lamang ang mga mata ng kapitan. Ngunit ang kanyang pananahimik ay tila isang panghahamon para sa lalaki. Pati ang pasaporte niya ay kahina-hinala. Mahusay mag-Ingles at napakakalmado. Parang isang espiya. Ang mga walang basehang hinala ay lumalaki sa isipan ng kapitan. Kapag ganito, wala nang halaga ang lohika. Ang kanyang hinala ay nagiging katotohanan dahil lamang sa sarili niyang paniniwala. Hindi ito matatapos ng ganito, sabi ng kapitan bago umalis sa interrogation room at nag-utos sa isa pang pulis. Siyasatin ninyo ang buong pagkatao ng babaeng yan. Kahit zero ang posibilidad, imbestigahan ninyo na baka isa siyang terorista. Isang staff ng airport
na dumaan ang sumulyap kay Clara. Payapa ang kanyang mukha, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may bahid ng pagtitiis. Sa sumunod na ilang oras, tinrato siya na parang isang kriminal, walang kumakausap sa kanya. At walang sinuman ang sumubok na alamin ang katotohanan. Ang kanyang maleta ay sinira na, at ang mga laman nito ay walang awang siniyasat. Ang mga damit, dokumento, at personal na gamit ay nagkalat sa sahig. Wala po kaming nakitang kahinahinala, Kapitan, ulat ng isang pulis. Ngunit kumunot lang ang noo ng kapitan at bumulong. Imposibleng wala! May mali sa kilos niya. Hindi nagtagal, kumalat ang tsismis sa loob ng airport. May isang babaeng Pilipina raw na espiya. Ang malabong kwento ay dinagdagan ng kung ano-anong detalye. At ang kanyang pagkatao ay naging sentro ng atensyon. Hindi siya umiimik na lalo pang nagpalala sa mga haka-haka. Malilate na yata ako sa komperensya. Tahimik na iniisip ni Clara habang tinitingnan ang orasan sa kanyang isip. Ngunit sa ngayon, wala siyang paraan para ipagtanggol ang sarili o makipag-ugnayan sa labas. Sa pader ng silid, may isang orasan na tahimik na tumatakbo. Ang tunog lang ng mga kamay nito ang maririnig. Baka ito na ang pinakamapanganib na lugar para sa akin ngayon. Iyon ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Pabigat ng pabigat ang hangin sa loob ng interrogation room. Kahit malamig, dahil sa aircon, pinagpapawisan si Clara. Ang kapitan ng pulisya sa harap niya ay nakaupo ng mayabang habang walang ingat na binabasa ang kanyang mga dokumento. Ang mga nakasulat dito, kulang ang impormasyon tungkol sa pinagtatrabahuhan mo. Para sa personal na impormasyon, ang mga detalye ay isinumite ko na sa aking employer. Wala na po akong maaaring ibigay pa rito. Aha? Ang galing mong magpalusot, ano? Sabi ng kapitan, na parang nang aasar bago ihagis ang mga dokumento sa mesa. Hindi man lang kumunot ang noo ni Clara. Ngunit ang kilos niyang ito ay lalo pang ikinainis ng kapitan. Anong personal information? Akala mo ba uubra sa batas ng bansang ito ang mga palusot mo? Sa sandaling tumapak ka sa lupa ng Amerika, nasa ilalim ka na ng aming pagbabantay. May halong kapangyarihan at pagmamataas sa kanyang mga salita. Nang makita niyang hindi sumasagot si Clara, mayabang siyang tumingin sa kanyang mga tauhan. Akala yata nito, kung mananahimik lang siya, palalampasin natin ang lahat. Kung kasabwat to ng isang organisasyon, mapanganib siya. Siyasatin niyo ulit ang maleta. Kalasin niyo lahat ng electronic devices. Huwag kayong magpapalampas kahit isang SD card. Ang inutusang pulis ay nag-atubili, ngunit tumango na rin. At muling hinalughog ng marahas ang mga gamit ni Clara. Ang mga damit ay walang awang pinunit. Ang mga dokumento ay inihagis sa sahig. Maging ang mamahalin niyang relo ay inilagay sa isang plastic bag na parang ebidensya. Ganito ba talaga sila? Kalupit. Alam niyang iyon lamang ang paraan para maprotektahan, kahit kaunti, ang kanyang sarili sa ngayon. Sa labas, ang mga organizer ng komperensya ay dumating na sa lobby ng airport. Hindi pa po ba dumarating si Miss Reyes? Tanong ng isang staff sa counter. Ngunit, sinagot lang siya ng formal. Wala pong ganyang pangalan sa listahan ng mga dumating. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na siya ay kasalukuyang nakakulong. Muling pinaupo si Clara sa harap ng kapitan. Sa pagkakataong ito, isang blankong papel ang inilagay sa harap niya. Isulat mo rito na may mali sa impormasyong ibinigay mo at pirmahan mo. Pagkatapos niyan, palalayain ka namin. Walang ganoong katotohanan. Dahil sa sagot ni Clara, hinampas ng kapitan ang mesa gamit ang kanyang kamao. Kung ganon, mananatili ka rito ng matagal. Ito ba ang gusto mo? Sumigaw ang kapitan, ngunit umiling lang ng bahagya si Clara. Dahil sa kanyang kilos, ang mga mas batang pulis sa paligid ay nagsimulang makaramdam ng pagkailang. Talaga bang kahinahinala ang babaeng to? May isang nagtangkang magsalita.
Ngunit pinigilan ito ng tingin ng kapitan. Manahimik ka, basta't may duda. Imbestigahan. Yan ang trabaho natin. Isang kahihiyan na hindi mailarawan sa salita. Kung magkakamali, maaari itong maging issue sa pagitan ng dalawang bansa, ngunit hindi iyon namamalayan ng kapitan. Ang oras ay patuloy na lumilipas. Ang damit ni Clara ay puno na ng alikabok at ang mga marka ng posas sa kanyang pulso ay namumula na. Ngunit ang kanyang tingin ay nananatiling matatag, nakatuon sa hinaharap. Ang ilaw sa silid ay bahagyang kumikisap. Ang mahinang tunog na iyon lamang ang sumisira sa katahimikan. Sige, tatanungin kita ulit. Sino ka ba talaga? Itinukod ng kapitan ang kanyang siko sa mesa at inilapit ang mukha kay Clara. Ngunit hindi nagbago ang tingin ni Clara. Ganoon pa rin po ang sagot ko. Narito ako sa Amerika para sa trabaho. Anong klasing trabaho ang sinasabi mo? Sa tuwing sumisigaw ang kapitan, parang nayayanig ang mga pader ng silid. Ngunit hindi man lang gumalaw ang bibig ni Clara. Hindi maitago ng kapitan ang kanyang inis at sumigaw siya sa mga pulis sa likod niya. Tugma po ang litrato at ang travel history niya, ang citizenship niya. Na-check niyo na ba? Nagtanong na po kami sa Embahada ng Pilipinas, pero wala pa pong sagot. Ang babagal! Mga walang silbi! Ibinaling ng kapitan ang kanyang inis sa mga tauhan. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Clara. Hindi ito galit o lungkot. Ito ay isang tahimik na tingin na tila may isinusuko. Hindi ko gusto ang ugali mong yan. Lumapit ang kapitan kay Clara at halos dumapa sa mesa. Hindi ka humihingi ng tawad. Hindi ka nagmamakaawa. Parang may kinakalkula ka sa isip mo, ano? Sinasagot ko lang po ng tapat ang inyong mga tanong. Dahil sa sagot na iyon, malakas na napamura ang kapitan. Tatawag ba ako ng interpreter o hindi mo talaga naiintihan ang sitwasyon mo? Naiintindihan ko po ang Ingles at Filipino. Mahinahong sagot muli ni Clara. Gaano man siya insultuhin, hindi nagbabago ang kanyang boses. At iyon ang lalong nagpapainit sa ulo ng kapitan. Huwag mo akong patawanin. Dahil galing ka sa Pilipinas, akala mo espesyal ka? Makinig ka. Nasa Amerika ka. Kapag sinabi naming kahina-hinala ka, iyon ang magiging katotohanan. Isang mayabang na salita na nakakubli sa maskara ng hustisya, ngunit sa mata ng kapitan, iyon ang tama. Biglang may kumatok ng mahina sa pinto. Pumasok ang batang pulis na nag-inspeksyon ng kanyang bagahe. Paumanhin po. Wala na po kaming ibang nakitang kahina-hinala sa maleta ng babae. Siniyasat niyo ba talaga hanggang sa kaliit-liitang sulok? Opo. Kinalas po namin ang mga electronics at sinuri ang mga dokumento. Wala po talagang mali. Kung ganun, lalo siyang kahina-hinala, sabi ng kapitan, hindi pa rin kumbinsido, at sumandal sa kanyang upuan. Ibig sabihin, planado niyang itinago ang mga ebidensya, isa siyang propesyonal. Ang walang basehang hinala ay unti-unting nagiging katotohanan sa kanyang isipan. Walang pumipigil sa kanya. Ang kanyang mga tauhan ay nakayuko lang. Sa mga kamay ni Clara, tanging ang mga bakas ng hinalughog na gamit at ang malamig na metal ng posas ang natira. Ang ginagawa ninyo ay magdudulot ng malaking problema sa huli. Sa sinabing iyon ni Clara, tumawa ang kapitan. Ano? Narinig niyo yon? Nagbabanta pa siya ngayon. Wala po akong ganoong intensyon. Ngunit hindi nakikinig ang kapitan. Mula ngayon, mas masusi ka naming iimbestigahan. Muling pinatayo si Clara, nakaposas pa rin, at ilalabas na sana sa silid. Para siyang isang pugante. Isang manikang hindi makapagsalita. At sa sandaling iyon, wala pang nakakaalam na ang babaeng Pilipinang ito ang babago sa takbo ng lahat sa airport at maging sa buhay ng kapitan. Sa isang mas liblib at mas secure na lugar sa airport, dinala si Clara Reyes. Nakaposas pa rin at napapaligiran ng ilang pulis. Habang naglalakad, ang mga empleyadong nakakakita sa kanya ay umiiwas ng tingin o tinititigan siya ng may pag-uusisa. Siya ba yung espiya? Pilipina raw? Pero parang
hindi ordinaryo. Ang mga ganitong bulungan ay unti-unting kumakalat. Ang walang basehang tsismis, sa anyo ng maling akala, ay tahimik na nag-uugat sa loob ng airport. Ang naghihintay sa kanya ay isang masikip at malamig na silid na parang selda. Napapalibutan ng makakapal na pader na semento, isang maliit na surveillance camera lang ang kumikinang sa itaas. Mayabang na ipinasok ng kapitan si Clara at malakas na isinara ang mabigat na bakal na pinto. Dito, hindi na uubra ang mga palusot mo. Mukhang kailangan mo nang kalimutan ang matamis na ilusyon na kung susunod ka lang ng tahimik ay palalayain ka na. Kalmado pa ring sinabi ni Clara. Wala po akong galit sa inyo. Nalulungkot lang ako sa sitwasyong ito kung saan ako ay ikinulong ng walang sapat na dahilan dahil sa sinabi niya na pangisi ang kapitan. Sa immigration pa lang, kapag sinabi naming kahina-hinala ka, iyon na ang nagiging sapat na dahilan. Dito yan sa Amerika. Iba siguro sa Pilipinas. Nang mahinahon iyong isagot ni Clara, isang maliit na apoy ng galit ang sumiklab sa mga mata ng kapitan. Ganon ba? Ibig mong sabihin, atrasado kami rito? Sumusunod lang po ako sa batas. Ang mga salitang iyon ay direktang tumama sa pride ng kapitan. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad-lakad sa silid. Ang mga Pilipino, dati-rati, kilala sa pagiging masunurin, mukhang nagbago na ngayon. Sa prangkat salita, ang mga katulad mo ay mayabang. Nagkatinginan ang mga batang pulis, ngunit walang nagsalita. Sa harap ng kapitan na ito, anumang katwiran ay walang saysay. Isa sa kanila ang pabulong na nagsabi, baka naman wala talagang kasalanan ng babaeng to. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kung sinabi ng nakatataas na tama, iyon ang tama. Sagot ng isa pang pulis. Samantala, sa labas ng airport, ang mga organizer ng kumperensya ay nag-aalala na. Nakatala na, nakarating na si Tagapayo Reyes. Pero hindi natin siya makontak. Baka na aksidente? Imposible. Unti-unti nang tumitindi ang tensyon sa labas. Ngunit ang impormasyong ito ay hindi pa nakakarating sa mga pulis sa loob. Si Clara ay tahimik na nakatingala sa kisame. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagtitiis o pagmamakaawa. Tila tinatanggap niya lang ng mahinahon ang bawat sitwasyon. Maaaring trabaho nila ang magduda, pero kung ang pagdududa lang ang basihan para yurakan ang dignidad ng isang tao, wala itong pinagkaiba sa karahasan. Isang malamig at matalim na kaisipan ang sumibol sa kanyang dibdib. Ngunit sa ngayon, kailangan niyang magtiis hanggang sa malantad ang lahat ng katotohanan. Tila bumibigat ang hangin sa loob ng silid. Kahit may aircon, ang hanging dumadampi sa balat ni Clara ay malamig at mabigat. Nakaupo sa silya, ang kanyang mga kamay ay nakakadena sa isang mesang bakal. Ang pag-usad lang ng mga kamay ng orasan ang nagpapakita na lumilipas ang panahon. Hoy! Sumuko ka na! Sabi ng kapitan na muling pumasok at inilapag ang isang manipis na dokumento sa harap ni Clara. Ito ay isang pansamantalang salaysay. Sapat na ang posibilidad na sinubukan mong pumasok ng ilegal para maproseso ka. Pero kung makikipagtulungan ka, paiikliin ang panahon ng iyong detensyon. Kahit ipadala ka sa immigration, kung magiging maayos ang usapan, may opsyon kang umuwi. Ibig sabihin, gusto siyang paaminin. Ipaako sa kanya ang isang kasalanang hindi niya ginawa. Wala po akong ginawang anumang iligal. Hindi ko maaaring pirmahan ang dokumentong yan. Ang tono ni Clara ay nanatiling mahinahon. Ngunit ang mga salitang iyon ang sumira sa huling pasensya ng kapitan. Hoy! Tama na yan! Hinampas niya ang mesa at umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Hindi ko alam kung ano ang pakay mo rito, pero trabaho naming protektahan ang kaayusan ng bansang ito. Kung sumunod ka lang sana, baka nakauwi ka na sa loob ng ilang oras. Pero dahil sa ugali mo, lalong lumalala ang sitwasyon mo. Ito ay mga salita para bigyang katwiran ang kanyang mga kilos. Ngunit hindi ito uubra kay Clara. Tinitigan niya ang kapitan
na may tingin na tila puno ng habag. Naniniwala po kayo na tunay ninyong pinoprotektahan ang inyong tungkulin, hindi po ba? Ano? Hindi ko po kinokontra ang paniniwalang iyan. Ngunit kung iyan ay isang maling akala na nakakubli sa maskara ng katarungan, taglay nito ang panganib na madaling mayurakan ang buhay ng isang tao. Sa mga salitang iyon, bahagyang gumalaw ang kilay ng kapitan. Baka sa isang iglap, nayanig ang isang bahagi ng kanyang puso. Ngunit isang iglap lang iyon. Mananatili ka rito hanggang sa dumating ang utos mula sa itaas, sabi niya bago lumabas. Naiwan muli si Clara sa katahimikan. Ang anunsyo sa airport na maririnig sa malayo, ang mga yapak ng kung sinong naglalakad sa pasilyo. Lahat ng iyon ay tila bahagi ng isang mundong hiwalay sa kanya. Samantala, sa lobby ng airport, may kakaibang nangyayari. Wala sa talaan ng mga pumasok si Tagapayo Reyes, pero nakarehistro siyang dumating sa airport na ito. Nasaan siya? Ang mga tanong mula sa Embahada ng Pilipinas ay nagsimula nang dumating sa pamunuan ng airport. Nang marinig ng isang opisyal ang pangalan, kumunot ang kanyang noo. Teka, Reyes? Parang iyon ang pangalan ng Pilipinang dinala ng mga pulis kanina. Sandaling tumigil ang lahat. Imposible. Hindi maaari. Ngunit hindi nila alam na ang imposible ay nagiging totoo na. At ang impormasyong ito ay hindi pa nakakarating sa kapitan ng pulisya. Ang mga pulso ni Clara ay may malinaw ng pulang marka, ngunit hindi nanlabo ang kanyang tingin. Tinanggap na niya ang lahat at tahimik na nag-aalab ang kanyang kalooban. Hindi ito galit, isang damdaming higit pa sa galit, malapit sa isang misyon. Dito, tinatrato nila ako bilang isang ordinaryong babaeng Pilipina. Ngunit kapag nalaman nila kung sino ako, tiyak na pagsisisihan nila ang kanilang mga ginawa. Ang kapitan ng pulisya ay walang duda sa kanyang sariling katwiran. Walang kumukontra sa kanya. Hindi siya nagkakamali sa kanyang mga desisyon. Iyon ang pinaniwalaan niya habang ginagawa ang trabahong ito. Ngunit iyon din ay mga araw kung saan ang pagdududa ang itinuturing niyang hustisya habang kinalilimutan ang pagsisikap na alamin ang katotohanan. Sino ba talaga ang babaeng yon? Bulong ng kapitan sa loob ng monitoring room. Hawak niya ang mga dokumentong isinumite ni Clara Reyes. Lahat ay sumusunod sa tamang proseso, ngunit hindi mapanatag ang kanyang loob. Mas kahina-hinala ang isang taong may ganito kaperpektong dokumento. Siguradong may butas to. Paulit-ulit niyang binasa ang mga papel. Ngunit gaano man karaming beses niyang tingnan, wala siyang makitang mali. Gayunpaman, hindi siya maaaring umatras. Kung palalayain ko siya ngayon, masisira ang reputasyon ko. Ang kaisipang iyon ang nagpapalabo sa kanyang pagpapasya. Samantala, si Clara ay nakapikit habang nakaupo sa malamig na silya. Nag-iipon siya ng lakas at pinapanatili ang enerhiya. Inaasahan na niya na maaaring tumagal ang pagkakakulong. Ang problema ay kung paano makakarating sa labas ang impormasyon tungkol sa kanyang pagkatao. Kapag tumigil ang aking galaw, sila naman sa labas ang kikilos. Walang pag-aalala o takot sa kanyang puso. Sa ibang bahagi ng airport, nagsisimula ng magtipon ang ilang mahahalagang tao, hindi pa rin natin mahanap si Tagapayo Reyes. May record na pumasok siya, pero hindi lumabas sa lobby. May mali rito. Kumalat ang tensyon sa mga opisyal. At dahil sa pagtatanong mula sa Embahada ng Pilipinas, sa wakas ay kumilos na ang Airport Security Head Office. Pakikumpirma sa kapitan ng pulisya, posibleng magkatugma ang pagkakakilanlan ng babaeng nakakulong sa taong hinahanap natin. Nang marinig iyon ng operator, hinigpitan niya ang hawak sa radyo at sinabi, nang may kabigatan sa boses, "Hindi! Imposible!" Sa wakas, umabot ang komunikasyon sa kapitan ng pulisya. Agad na kumpirmahin ang buong pangalan ng babaeng Pilipinang kasalukuyang nakakulong. Posibleng siya ang taong hinahanap, Clara Reyes. Hawak ang mga dokumento, muli niyang binasa ang pangalan. Clara
Reyes. Bahagyang nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Hindi, imposible! Para dagdagan pa ang gulat. Isa pang ulat, ang dumating, karagdagang impormasyon. Ang nasabing indibidwal ay isang espesyal na tagapayo ng gobyerno ng Pilipinas at kinatawan para sa isang pandaigdigang kumperensya. Ang kanyang pagkakakilanlan ay kumpirmado na ng embahada at mga internasyonal na ahensya. Sa sandaling iyon, nahulog ang mga dokumento mula sa kamay ng kapitan. Nagkalat sa sahig ang mga opisyal na papel at sa gitna nito, kumikinang ang selyo ng gobyerno. Teka, sandali. Ang salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi na isang utos, ngunit huli na ang lahat. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Nakatayo roon ang isang lalaking nakasuot ng itim na suit, Tagapayo Reyes. Matagal po kaming naghintay. Sa boses na iyon, sa wakas ay iminulat ni Clara ang kanyang mga mata. At dahan-dahan siyang tumayo. Maaari na ba? Sabi niya, habang ipinapakita ang kanyang mga posas. Ang isang salitang iyon ay nagpabago sa hangin sa buong silid. Nang bumukas ang pinto ng selda, kitang-kita ang pagbabago sa kapaligiran. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na suit. Sa kanyang dibdib, may isang maliit ngunit kumikinang na badge. Yumuko siya at sinabi sa malinaw at mababang boses, Tagapayo Reyes, paumanhin po sa pagkaantala. Alam na po namin ang buong sitwasyon. Tumangon ng mahinahon si Clara. Salamat. Ang ulat ba ay naiparating na? Opo. Nakaugnayan na po namin ang ating embahada at ang punong tanggapan ng kumperensya. Paparating na po ang Emergency Response Team. Narinig ito ng isang batang pulis at hindi napigilang bumulong tagapayo. Ann, sabi niya, biglang dumating ang kapitan ng pulisya. Hoy! Sino ang nagsabing pumasok kayo rito? Teritoryo namin to. Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, kalmadong ipinakita ng lalaking nakasuit ang kanyang badge. Ako po ang kinatawan ng Security Affairs mula sa Embahada ng Pilipinas sa Amerika. Ang inyong mga ginawa ay naisumite na. Bilang ulat sa aming gobyerno, ang pagkulong kay Tagapayo Reyes ay isang malubhang paglabag sa diplomatikong relasyon. Ano? Unti-unting namutla ang mukha ng kapitan. Tahimik na iniangat ni Clara ang kanyang mga kamay na nakaposas at nagsalita. Pakitanggal po nito. Ako ay ipinadala ng gobyerno ng Pilipinas, dumating sa airport na ito upang dumalo sa isang kumperensya na may kinalaman sa United Nations Security Council. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit walang bahid ng pag-aalinlangan. Bilang isang delegado, dumaan ako sa lahat ng tamang proseso para sa legal na pagpasok. Ang ebidensya niyan ay nakasulat mismo sa mga dokumentong hawak ninyo. Natahimik ang kapitan. Hawak niya ang mga opisyal na dokumento na ilang oras nang nasa harap niya, ang titulo bilang Tagapayo, ang mga international certifications, at ang mga emergency contact. Lahat ay naroon. Ngunit binaliwala niya ang lahat dahil sa kanyang hinala. Teka lang! Walang nagsabi sa akin na gano'n siya kaimportante. Ang kanyang sigaw ay halos isang palusot na lamang. Ngunit walang sumagot. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Clara ang tunog ng pagtanggal ng posas at yumuko siya ng bahagya. Ngayon, sa wakas, ay makakabalik na ako sa aking tunay na misyon. Ngunit bago iyon, titiyakin kong maiuulat ng wasto ang lahat ng nangyari rito. Sandali! Huwag mo nang palakihin to! Namuo ang pawis sa noo ng kapitan at paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay para magmakaawa. Ngunit hindi natinag ang tingin ni Clara. Kahit sa anong sitwasyon, ang aking pagpapasya ay laging nakabatay sa batas at katwiran. Kahit pa ang kaharap ko ay isang taong may kapangyarihan. Sa mga salitang iyon, bahagyang nanginig ang mga tuhod ng kapitan. Nang paalis na si Clara, pabulong siyang nagsalita. Hindi huminto si Clara, ngunit habang nakatalikod, mahinahon siyang nagsabi, ang hindi pagkakaalam
ay hindi kailanman sapat na dahilan para protektahan ang isang tao at tuluyan na siyang umalis. Ang kanyang mga yapak at presensya ay nanatiling puno ng dignidad. Nang makalabas si Clara Reyes sa detention area, nagbago ang buong kapaligiran. Isang hanay ng mga taong nakasuit ang nakatayo, at sa gitna nito, isang mataas na opisyal ang malalim na yumuko. Tagapayo Reyes, labis po naming ikinalulungkot ang nangyari. Nakahanda na po ang inyong sasakyan. Ihahatid na po kayo ng embahada sa venue ng kumperensya. Tumango ng bahagya si Clara. Pakihanda po ang lahat. Pero bago iyon, kailangan ko munang makausap ang pinuno ng airport security. Sa mga salitang iyon, lahat ay napigil ang hininga. Hindi nagtagal, isang namumutlang opisyal mula sa pamunuan ng airport ang tumatakbong dumating at sa likod niya, ang kapitan ng pulisya na may mukhang puno ng takot. Tagapayo Reyes, patawad po, sabi ng opisyal, pinapawisan habang paulit-ulit na yumuyuko. Ngunit hindi tinanggap ni Clara ang paghingi ng tawad. Ang insidenteng ito ay hindi maaaring ituring na pagkakamali lang ng isang individual. Sa proseso ng immigration at pagkulong, maraming pulis ang kumilos batay sa sarili nilang hinala nang walang anumang beripikasyon. At sa likod nito, may malinaw na diskriminasyon sa lahi at pag-abuso sa kapangyarihan. Biglang tumahimik ang lahat. Sinubukang humakbang ng kapitan, ngunit pinigilan siya ng isang diplomat. Ang lahat ng iyong sinabi at ginawa ay nakatala na. Ang video, audio, at mga record ng investigasyon lahat ay sapat na ebidensya. Tumingin si Clara sa kapitan. Trinato niyo ako batay sa lohika na ang kahinahinala ay dapat parusahan. Dahil diyan, nailagay ninyo sa alanganin ang tiwala sa pagitan ng ating mga bansa at mga diplomatikong kasunduan. Hindi ito personal na pagkakamali, kundi isang pagmamalabis ng kapangyarihan. Yumuko ang kapitan at hindi makapagsalita. Kung ako ay isang ordinaryong turista lamang, isang mamamayan na walang opisyal na posisyon, ano sa tingin ninyo ang mangyayari sa ganitong pagtrato? Sa tanong na iyon, yumuko ang mga tauhan ng kapitan. Sila rin, sa loob ng interrogation room, ay naniwalang kahina-hinala si Clara at sumunod ng walang tanong. Ang ganitong pagpapasya sa isang organisasyon ay laging nakakaapekto sa dangal at tiwala ng lahat. Sa pagkakataong ito, dahil sa aking posisyon, nalaman ang katotohanan, ngunit kung hindi, malamang na may mga taong tahimik na lamang na magdurusa. Hindi tumataas ang boses ni Clara, ngunit ang kanyang mga salita ay walang bahid ng pagdududa at tumagos sa puso ng lahat ng nandoon. Sa wakas, nagsalita ang opisyal sa nanginginig na boses. Tagapayo Reyes, kami na po ang bahala sa kaukulang aksyon. Titiyakin po naming magkakaroon ng internal na investigasyon at ibabahagi ito sa inyong bansa para sa mga pagbabago. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata at pagkatapos ay iminulat. Sana po ay hindi manatiling salita lamang ang pangako ng pagbabago. Patunayan ninyo ito sa gawa. Nang paalis na siya, sa wakas ay nagsalita ang kapitan. Patawad, hindi ko talaga alam na may ganoong posisyon ka. Huminto si Clara. Hindi lumingon. Sinabi niya, ang iyong paghusga sa tao, batay sa posisyon, ang siyang ugat ng pagkakamali. At tuluyan na siyang naglakad patungo sa airport lobby. Ang kanyang matikas na likod, ang kanyang mga hakbang na walang pag-aalinlangan, at ang naiwan sa puso ng lahat ng nakatingin ay ang tahimik na bigat ng kasalanan. Nang makalabas ng airport, sumakay si Clara Reyes sa isang diplomatikong sasakyan. Sa loob, maayos na nakahanda ang mga dokumento para sa kumperensya at ang katahimikan ay taliwas sa gulo sa labas. Mabuti po at maayos na kayo, tagapayo, sabi ng driver. Walang problema. Inaasahan ko na ito, sagot ni Clara habang binabasa ang mga papeles na tila walang nangyaring pagkakakulong. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang bagay na malinaw.
Ang katotohanang lahat ng tao ay mayroong prehuwisyo at iyon ang dahilan kung bakit dapat manatiling kalmado ang mga nasa posisyon. Ang sasakyan ay tahimik na tumungo sa venue ng kumperensya. Samantala, sa Airport Security Head Office, isang mabigat na kapaligiran ang namamayani. Ang kapitan ng pulisya ay ipinatawag sa isang pulong. Sa harap ng mga walang emosyong nakatataas, inabutan siya ng isang report. Ang kasong ito ay opisyal ng iimbestigahan. Nang marinig iyon, kumabog ang dibdib ng kapitan. Ginawa ko lang po iyon para protektahan ang seguridad ng airport. 4. At iyon ba ang dahilan para ikulong ang isang special advisor ng isang bansa nang walang ebidensya, tanungin at labagin ang kanyang karapatang pantao? Hindi makasagot ang kapitan. Ang video ay kumakalat na sa internet. Pilipinang pinusasan at ikinulong. Kapitan ng pulisya, napatahimik nang dumating ang diplomat. Ganyang mga headline. Ang mukha mo, ang boses mo, lahat ay nakunan. Sa monitor sa pader, ipinakita ang eksena kung saan pinalilibutan si Clara. Ang kanyang kahinahunan laban sa kayabangan ng kapitan. Napakalinaw ng pagkakaiba. Naniwala ka sa iyong tungkulin higit kanino man. Ngunit nang ang paniniwalang iyon ay naging isang maling akala, hindi na iyon hustisya. Yumuko na lamang ang kapitan. Ang bagay na pinoprotektahan niya ay naging isang puwersa na yumuyurak sa mga taong dapat niyang protektahan. Nakasulat sa ulat. Ang nasabing pulis ay isa sa ilalim sa seryosong disciplinary action dahil sa kanyang mga ginawa. Ang mga tauhang naiwan ay tahimik na binabasa ang ulat. Iniisip ang kanilang mga sarili. Lahat sila ay naisip. Sana, pinigilan namin siya. Lahat sila ay napagtanto na naging bahagi sila ng pagkakamali. At iyon ang pinakamabigat at pinakamasakit. Sa isang susi siya ng airport, mag-isang nakayukyok sa mesa ang kapitan. Sa harap niya, isang kopya ng mga dokumento ni Clara. Sa isang sulok, ang selyo kung saan una niyang sinabi, "Peke to." Tinitigan niya iyon at bumulong sa paos na boses. Ano nga ba ang pinoprotektahan ko? Wala na roon ang imahe ng isang taong nagsasalita ng hustisya. Ang naroon ay ang imahe ng isang taong napagtanto ang sariling kayabangan. Dahan-dahang bumukas ang isang mabigat na pinto. Ito ang main hall kung saan gaganapin ang pandaigdigang kumperensya. Ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa ay nakaupo na habang ang atensyon ng lahat ay napako sa isang tao. Si Clara Reyes na naglalakad, papasok, ang kanyang mga hakbang ay mabagal ngunit tiyak. Hawak niya ang parehong folder ng mga dokumento na dala niya noong siya ay ikinulong. Hinihintay po namin kayo. Tagapayo Reyes. Tumayo ang mga nasa unahan at yumuko. Labis po kaming nag-alala sa inyong pagkaantala. Bahagyang yumuko si Clara. Paumanhin po sa abala. Nagkaroon lamang ng hindi inaasahang pangyayari. Ngunit handa na po ako para sa kumperensya. Ang kanyang mahinahong pananalita at matikas na kilos ay kapansine-pansin. Pag-upo niya, agad siyang nagsumite ng isang ulat. Ito po ay isang opisyal na tala ng aking pakikipag-ugnayan sa mga awtoridad sa Amerika pagdating ko. Naniniwala akong ito ay isang issue na dapat malaman ng gobyerno ng Pilipinas at ng lahat ng kasapi sa usaping panseguridad. Natahimik ang buong hall. Pakikipag-ugnayan ay isang banayad na salita. Ngunit sa loob nito, nakatala ang lahat. Ang di makatwirang pagkakakulong, ang pag-abuso sa kapangyarihan, at ang kanyang mahinahong pagharap sa sitwasyon. Kinuha ng chairman ang dokumento at habang binabasa ang unang pahina, kumunot ang kanyang noo. Ito ay isang malinaw na kaso ng diskriminasyon. Tagapayo Reyes. Kung mauulit pa ang ganitong insidente, kailangan nating magtulungan upang masiguro na hindi ito makakasira sa ating diplomatikong relasyon
Tumango si Clara. Maging ang isang taong tulad ko na may titulo ay maaaring maging biktima ng maling akala at prehuwisyo. Ito ay patunay kung gaano kawalang laban ang isang ordinaryong mamamayan. Kung hindi po protektahan ng sistema, madaling mayurakan ang karapatang pantao at dignidad. Dahan-dahang tumango ang mga kinatawan ng bawat bansa. Nagsimula nilang maintindihan na ang insidente ay hindi lang problema ng isang bansa, kundi isang pandaigdigang isyu. Samantala, sa Airport Security Head Office, isang opisyal na abiso ang inilabas, Kapitan C. Wallace, dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan at mga kilos na nakasama sa diplomatikong relasyon. Ikaw ay sinuspinde sa serbisyo at tinanggalan ng posisyon bilang pinuno. Nang marinig ito, nakaupo lang siya sa kanyang mesa, tahimik na tinititigan ng abiso. Wala na siyang masabi. Ang video ay kumalat na sa buong mundo at naging balita kasama ang headline na Kapitan ng Pulisya, napahiya sa harap ng isang diplomat, walang mensahe mula sa mga kaibigan o kasamahan. Ang katahimikang iyon ang pinakamalinaw na sagot. Ginagawa ko to para sa hustisya. Ang kanyang bulong ay walang nakarinig. Ngunit ang sinabi ni Clara sa kanya noon ay nanatili sa kanyang isipan. Ang hindi pagkakaalam ay hindi kailanman sapat na dahilan para protektahan ang isang tao. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinalibutan ng media si Clara Reyes. Ngunit magalang niyang sinagot ang lahat. Hindi ko nais gamitin ang aking posisyon para manisi. Ngunit ang katotohanan ay dapat ibahagi kung ito ay makakatulong na protektahan ang iba na maaaring mapunta sa parehong sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay mabilis na naging balita. Pilipinang tagapayo. Hinarap ang maling pag-aresto sa US Airport ng may kahinahunan at talino. Clara Reyes, isang simbolo ng katalinuhan laban sa prehuwisyo. Sa social media, umulan ng papuri at suporta. Ipinagmamalaki kong mayroon tayong ganitong kinatawan. Naiyak ako sa tapang niyang sabihin ang totoo nang hindi nagagalit. Sa kabilang banda, lumakas ang batikos sa kapitan. Sa opisyal na website ng Airport Police, isang bagong patakaran ang inilabas kasama ang ulat ng parusa. Paiigtingin ang sistema ng beripikasyon para sa mga internasyonal na bisita upang maiwasan ang mga desisyon na nakabatay lamang sa hinala ng isang opisyal. Ngunit si Kapitan C. Wallace ay mag-isa pa ring naiwan sa isang silid sa kanyang mesa, ang kanyang police cap at ang abiso ng suspensyon. Kasalanan ko ang lahat, bulong niya. Pagkatapos ay binuklat niya ang kanyang lumang handbook. Nakasulat doon ang panunumpa ng isang pulis. Bilang tagapagtanggol ng kaayusan, nangangako akong makikitungo sa mga mamamayan ng walang kinikilingan at may katapatan. Nang gabing iyon, hindi umuwi si Wallace. Sa isang lumang silid pahingahan, doon siya nagpalipas ng gabi. Ang likod na dati puno ng kumpiyansa ay ngayon ay nakayuko. Ngunit may dahan-dahang lumapit sa kanya. Sir Wallace! Paglingon niya, nakita niya ang pulis na naghalughog sa maleta ni Clara. Sir, noon pa man, alam na naming may mali. Pero hindi kami nakapagsalita. Naisip namin, baka kami ang mali. Pero ang mali pala ay ang pananahimik namin. Yumuko ang batang pulis. Gusto ko pong maging isang tunay na pulis ulit. Kaya magbabago po ako. Matagal na nanahimik si Wallace bago nagsalita sa paos na boses. Ako rin. Gusto ko ring magbago. Bumalik na si Clara Reyes sa kanyang hotel. Mula sa bintana, tanaw ang paglubog ng araw sa Los Angeles. May tumunog sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa Embahada ng Pilipinas. Ang ulat ay naipadala na. Ang kapitan ng pulisya ay nag-aalok na magsumite ng isang formal na paghingi ng tawad. Nais niyang makipag-usap sa inyo ng personal. Sandaling huminto si Clara. Ang lalaking iyon,
Inaamin na ba niya ang kanyang pagkakamali o iniiwasan lang ang parusa? Ngunit mabilis siyang nakapagpasya. Makikipagkita ako sa kanya, reply niya. Samantala, sa isang silid sa airport, hawak ni Wallace ang isang sulat. Galing ito kay Clara Reyes. Isang linya lang ang nakasulat. Kung handa kayong harapin ang inyong sarili, handa akong pakinggan kayo anumang oras. Nang mabasa ito, bahagyang may luhang namuo sa mga mata ni Wallace. Ako, bibigyan pa niya ng pagkakataong pakinggan? Ang taong dapat ay galit sa kanya ay nag-aalok ngayon ng pagkakataong magkaharap sila. Kinabukasan, sa isang meeting room sa hotel, tahimik na sinalubong ni Clara si Wallace. Nakasuot siya, hindi uniforme, wala na roon ang awtoridad, kundi isang ordinaryong tao. Hayaan niyo po akong humingi ng tawad. Malalim siyang yumuko. Naniwala akong ang desisyon ko ang laging tama. Mas pinaniwalaan ko ang aking kutob kaysa sa salita ng iba. Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano iyon kapanganib at iresponsable. Tumango si Clara at tinitigan siya sa mata. Lahat po tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga ay kung paano natin ito aaminin at kung paano tayo magbabago. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad para sa akin. Magbago kayo para sa mga susunod na tao na maaaring makaranas ng parehong pagtrato sa bansang ito. Ipinikit ni Wallace ang kanyang mga mata at malalim na tumango. Magbabago po ako. Pangako. Nang paalis na si Wallace, sinabi ni Clara, ang hustisya ay hindi dapat isang sandata para humusga, kundi isang lakas para magprotekta. Ang insidente sa LAX ay naging pandaigdigang balita. Ang talumpati ni Clara sa komperensya ay paulit-ulit na ipinalabas. Isang Pilipinang diplomat na itinama ang mali gamit ang katotohanan at katapatan, hindi galit. Sa mga panayam, ikinuwento ng kanyang mga dating kasamahan. Si Clara, laging kumikilos batay sa prinsipyo, hindi sa emosyon, kaya siya pinagkakatiwalaan. Ang kanyang mga salita ay naging quote sa buong mundo. Ang hindi pagkakaalam ay hindi sapat para magprotekta. Ang hustisya ay lakas para magprotekta, hindi para humusga. Sa airport, mabilis na ipinatupad ang mga reforma. Dinagdagan ang training ng mga pulis tungkol sa diversity at paggalang. Ang batang pulis na kasama noon ni Wallace ay nagsalita sa isang training. Hindi kami kumilos noon dahil ayaw naming magkamali. Pero ipinakita niya na kahit tahimik, kaya niyang patunayan ang kanyang katwiran. Gusto naming matutong mag-isip, hindi lang sumunod. Si Wallace naman, matapos mawalan ng trabaho, ay laging nasa isang library. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa international law at human rights. Isang araw, nilapitan siya ng batang pulis. Sir, hinihintay po namin ang pagbabalik niyo. Marami po kayong maituturo sa amin. Wala na akong karapatang magturo. Mapait na ngiti ni Wallace. Hindi po karapatan ang kailangan, sir. Ang kailangan ay ang kakayahang humarap sa kapwa-tao. Tumagos ang mga salitang iyon sa kanyang puso. Ang pagharap sa pagkakamali, iyon ang paraan para makapagsimula muli. Gaya ng itinuro sa kanya ni Clara, muling tumapak si Clara Reyes sa Los Angeles Airport. Sa parehong immigration gate kung saan siya ikinulong. Ngayon ay dumaan siya ng may dignidad. Isang pulis ang bahagyang yumuko sa kanya pagdaan. Ang name tag nito ay pamilyar ang batang pulis na nagdala sa kanya sa interrogation room. Welcome back! Tagapayo Reyes, tila sabi ng mga mata nito. Sa departure lounge, nakita niya ang isang batang babaeng Asyano na nagbabasa ng libro sa kandungan ng kanyang ina. Nagtama ang kanilang mga mata ng ina, at ito ay tahimik na yumuko. Napanood po namin kayo sa balita. Salamat po. Hindi iyon simpleng pasasalamat. Iyon ay isang pagkilala na dahil may isang taong nagsalita, tila nabawasan ang mga pader na hindi nakikita. Ngumiti si Clara. Habang naglalakad papasok sa eroplano, naaalala niya si Wallace. Isang taong sumubok na gamitin ang puwersa
ngunit isang tao ring sumubok na harapin ang sariling pagkakamali. Kaya ng taong magbago. Iyon marahil ang tunay na kahulugan ng kanyang paglalakbay. Pagbalik sa Pilipinas, sangkatutak na trabaho ang naghihintay sa kanya. Ngunit hindi siya nakakaramdam ng pagod. Habang nakaupo sa eroplano, isang bagay ang naging malinaw sa kanya. Hindi posisyon ang nagpoprotekta sa tao. Ang kahandaan ng isang tao na gamitin ang kanyang posisyon ang siyang nagbibigay ng lakas para magprotekta. Umalis ang eroplano patungo sa kalangitan. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Los Angeles. Sa isang lugar doon, marahil ay may isang taong nagsusumikap na magbago. Ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata, handa nang harapin ang mga bagong misyon na darating. Pagdating ni Clara Reyes sa Maynila, dumiretso siya sa Department of Foreign Affairs. Sangkatutak na ulat at paliwanag ang naghihintay. Ngunit lahat ay hinarap niya ng walang pag-aalinlangan. Bakit hindi ka naging mas agresibo noon? Tanong ng isang opisyal. Kung ginawa ko po iyon, ang mawawala sa akin ay hindi ang aking posisyon, kundi ang tiwala. Natahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang araw, opisyal na nagprotesta ang gobyerno ng Pilipinas sa Amerika. Ngunit kasabay nito, iniulat din na ang mahusay na pagharap ni Clara sa sitwasyon ay nagpataas sa internasyonal na tiwala sa bansa. Sa Amerika, isang bagong training program ang sinimulan sa airport police. Ang inimbitahang tagapagsalita ay ang dating kapitan na si Wallace. Dati, naniniwala akong ang pagdududa ang trabaho ko, simula niya. Pero ngayon, alam ko nang mas mahalaga ang magtiwala. At para magtiwala, kailangan mong pakinggan ang iba. Ang pakikinig ang dapat nating unang sandata. Sa dulo ng kanyang talumpati, sinabi niya, kung mabibigyan ako ng pagkakataong makausap ulit ang babaeng Pilipinang iyon, sasabihin ko, sa mga oras na tahimik ka, sarili ko lang ang naririnig ko. Ngunit ang tapang sa loob ng iyong katahimikan ang siyang nagpabago sa akin. Sa Pilipinas, naghahanda na si Clara para sa susunod niyang misyon. Ang kanyang lakas ay hindi nakikita sa sigaw, kundi sa kahandaang manindigan kahit mayurakan, at higit sa lahat, ang pananalig sa kakayahan ng taong magbago. Isang hapon, sa isang parke sa Maynila, nakaupo si Clara Reyes. Mapayapa ang paligid. Ang mga pangyayari, ilang linggo na ang nakalipas ay tila isang malayong alaala na lamang. Naalala niya ang kanyang ina, na minsan ding nakaranas ng di makatarungang pagtrato sa isang airport sa ibang bansa. Noon, bata pa siya at wala siyang nagawa. Ang alaala na iyon ang nagtulak sa kanya sa landas ng diplomasya. Sa isang pagpupulong, isang batang empleyado ang nagtanong, Tagapayo, ano po ang pinakamalaking pagbabago sa inyo pagkatapos ng insidente? Sumagot si Clara. Nalaman ko na ang tapang ay hindi ang lakas para itulak pabalik ang iba, kundi ang lakas na hindi mawala ang sarili kahit ikaw ang tinutulak. At ang katwiran ay hindi ginagamit para patahimikin ang iba, kundi para protektahan ang kanilang boses. Walang pumalakpak, ngunit iyon ay isang katahimikan ng malalim na pag-unawa. Ang insidenteng iyon sa airport ay hindi isang katapusan, kundi isang bagong simula na nakaukit sa puso ng marami. Hindi nagtagal, inimbitahan si Clara Reyes bilang guest speaker sa isang unibersidad. Puno ng mga kabataan ang lecture hall. Ang pagtayo sa pandaigdigang entablado ay hindi tungkol sa pagpapakita ng lakas o talino. Simula niya. Ito ay isang lugar ng kahandaan, kahandaang harapin ang maling akala at prehuwisyo, ngunit hindi pa rin itatanggi ang dignidad ng iba. Isang babaeng estudyante ang nagtanong, gusto ko pong magtrabaho sa UN, pero natatakot po akong mahusgahan dahil babae ako. Ngumiti si Clara. Ganoon din ako noon, pero mas mabilis at mas sigurado na ipakita sa gawa ang halaga na pinaniniwalaan mo, kaysa hintayin na may magsabi sa iyong kaya mo yan. Magsimula ka sa pagpapatunay sa sarili mo. Pagkatapos ng lecture,
Isang batang lalaki ang lumapit sa kanya. Nakatira po ako sa Amerika. Napanood ko po yung video. Naranasan ko na rin po yung ganoon. Lumuhod si Clara para maging kapantay niya. Masakit yon, no? Nanginginig ang labi ng bata. Pero yung kaya mong ikuwento yan, iyon na mismo ang halaga mo. Hanggat may nakikinig sa'yo, kaya mong protektahan ang sarili mo. Habang naglalakad palayo si Clara, ang kanyang mga hakbang ay hindi nagbago. Hindi nagmamadali, hindi nag-aalinlangan, diretso lang ang tingin. Ang kanyang pagkatao ay isang patunay na kahit isang boses lang ay maaring maging simula ng pagbabago sa mundo. Tahimik, tapat, at tiyak. Ang pangalang Clara Reyes ay mananatili sa puso ng marami bilang isang simbolo ng tapang,